So, mga top things na nagustuhan ko sa RC1. Una sa lahat, ang linis ng tunog. Kung ano yung tunog ng gitara mo plus pedal mo, yun din yung maririnig mo after ng loop. Second, pangalawa, yun nga, sobrang daling gamitin. Isang pedal, LED ring guide, yun na. So, tugtog, practice, tugtog na. Plug mo lang, tapakan, tugtog, yun na. Perfect kung nagpa-practice ka ng mag-solo, ng mga scale, or gumagawa ka ng mga musical ideas. Sa sobrang dali niya gamitin, hindi mo na kailangan magbasa ng manual. Pero may manual siya. Meron siyang manual, syempre, kung gusto mong basahin at malaman mo yung mga hidden features or baguhin yung mga default setting. Default setting po yung sinasabi ko sa inyo. And third na feature natin, Boss Build Quality. Parang pwede mo siyang ihagis, tapak-tapakan, tapos tutunog pa rin siya. Iba ang quality ng Boss. Pero wag mong ihagis, syempre. Matibay siya. Pero pag nag-chip yung pate, sayang naman, di ba? Plus point na yung 12 minutes. Meron pa siyang 12 minutes na looping time. Pero trust me, ang haba nun pag nag-ambient sound ka na or nag-jam ka na mag-isa, 12 minutes, ayos na ayos yun. So ito naman yung mga hindi natin medyo nagustuhan sa RC1. Una, isang loop lang talaga siya. So wala siyang save slot, wala siyang memory. Pag nawala na yung power or nakat yung power for a long period of time, bye-bye na dun sa existing loop na ginawa mo. Kung composer ka, gusto mong mag-store ng mga musical ideas, baka bitin ka dito. So wala siyang memory. At wala siyang mga fancy features kasi baka naghahanap ka ng reverse, ng halftime, ng drum beat. Looper lang talaga siya, wala siya nun. Kung gusto mo ng mga added features na nabanggit, baka kailangan mo ng mas advanced na looper. At syempre, opo, tama, wala po siyang metronome. So, ikaw na yung bahala doon sa timing mo. Pero honestly, kung maglalagay ka ng backing track, may sarili ka ng rhythm. Practice mo na yung rhythm.